special occasion, mga kapatid. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos ay laging special occasion. Amen. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. At mga kapatid, hindi ko alam kung bakit, kailan ko ba sinabi, Pastor? March ba? March, sabi ko, so pwede ka ba sa April 21? Hindi ko alam yung mangyayari sa loob ng April, Pastor. Nung kinausap ko siya, March, hindi ko alam kung anong mangyayari pagpasok ng April. Kaya pagpasok ng April, mga kapatid, amen, ito na. Amen. Alam natin yan, marami tayong pinagdaanan, mga kapatid. Kaya sabi ko, ano sinabi niya, anong oras kami pupunta, Pastor? Sabi ko, huwag kayo pupunta ng Sunday School, baka kabahan yung magtuturo. Sabi niya, ewan ko, dinibiro lang. Sabi, hindi, Pastor, akong kinakabahan. Sabi niya, hindi ko, kailangan namin ang ministry mo pa. Amen. Okay? So, dapat lagi nang malapit ng puso natin sa Santa Lucia. May mga taga-Santa Lucia dito, 1, 2, 3, mga kapatid. Dating convert sa nag-a-attend sa Santa Lucia. In-endorse kayo dito, ha? Kaya huwag niyo sabihin na hindi kami convert ni Pastor John, in-endorse kayo dito. Nawa ay magipagkaisa tayo lagi mga kapatid. So, mula sa kanyang pastor, mga kapatid, kay Pastor Tino, ay hanggang ngayon, ay ang puso dapat natin ay ganun, mga kapatid. Amen. Dahil dyan tayo tumira noon nung wala pa akong tirahan dito. Okay? Doon tayo nakituloy, mga kapatid. Huwag nating alisin ang connection sa kanila. Kaibigan natin sila, mga kapatid. Kung may magagawa tayo, ay gumawa tayo sa kapurihan ng Panginoon para sa gawain. Unang-una ng panalangin. At kung may magawa pa tayo, mga kapatid, mas maganda, mga kapatid. Amen. So, salamat sa Diyos, mga kapatid. Sa araw na ito, alam ninyo, noong bata pa tayo, kasi siyempre 40 na yata ako, no, mga kapatid. Nung bata pa tayo, ang inspirasyon natin ay yung mga matatanda. Siyempre, walang ibang Panginoong Diyos. Nung bata pa tayo, gusto ko ding maging kagaya niya. Gusto ko ding kagaya niya. Nung bata pa ako, mga kapatid. Kailangan natin yun. Pero, mga kapatid, ang pinaka-inspirasyon natin ng Panginoon, ngunit nagbibigay siya ng karagdagang inspirasyon. Ayun, hindi na yung matatandang inspirasyon ko, mga kapatid, dahil tumatanda na tayo. 40 plus na ako, mga kapatid, no? Parang maalala nyo lang 40 plus. Ang inspirasyon ko ngayon, Pastor, mga bata. Kaya, pag nakakakita ko ng mga bata, sabi ko, mas lalo kong gagalingan para lalo silang ma-inspire na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Kaya lahat tayo, mga kapatid, tulungan natin yung mga bata. Na sa pamamagitan ng buhay natin ay ma-inspire natin silang maglingkod sa Panginoon. Hindi lang sa mga batang maliliit, mga kapatid, kung hindi, I am challenged sa mga batang ministro. Nasa-challenge ako sa kanila na kapag kasama ko sila, mga kapatid, I want to give my best, mga kapatid, dahil isang araw mawawala po tayo dito. Ang kaigandanan dito habang buhay dito. At yung next generation, mamaya sila ng mga susunod na magpapatuloy na magdadala, mga kapatid, ng ministeryo sa Panginoon. Kaya I am challenged by them, mga kapatid. Pagkasama ko sila, nag-iingat ako, mga kapatid, sa aking mga sasabihin. Nag-iingat ako sa aking mga pananalita, mga kapatid, dahil I want them to be greater sa amin, mga kapatid. Dahil pag mas maganda ang ministry mamaya ng mga susunod na pastor, makikinabang yung mga bata, mga kapatid. Amen. May mga anak, palakpakan natin ang Panginoon.
Mahal natin ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. At ganyan ang pagmamahal natin sa Diyos. So tumayo tayong lahat, mga kapatid, sa araw na ito. Bago natin ibigay ang mikropono sa ating mga aral, salamat. Kasama din Sister Beverly, mga kapatid, mga bisita namin, God bless you. Minsan pa, palakpakan natin ang sambahin ng Panginoon. Hallelujah! Come on, let us worship the Lord. Hallelujah! Naalala ko si Heb, mga kapatid. Alam niyo si Heb, kinuha yung kayamanan sa kanya. Kinuha ang kalusugan sa kanya. Hallelujah. Kinuha na ang mga anak sa kanya, mga kapatid, pero hindi siya bumayag na kunin sa kanya ang pagpupuri, ang pagsasamba. Hallelujah! Huwag kang pumayag! Nagkukunin ang pagsamba natin sa Diyos. Come on, help me give God the glory. Come on, hallelujah, let's lift up the name of the Lord. Pwedeng kunin ang kalusugan, pwedeng kunin ang mga bagay, pero hindi natin ibibigay sa iba ang pagpupuri. Ibibigay natin sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah! 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 Praise God! Praise God! Hallelujah! Madaling magpuri pag may awit. Pero ang tunay na pagsamba, mga kapatid, hindi kailangan ng anumang bagay, kailangan mo lang ng Diyos, mga kapatid, sa pagsamba. Oh God, oh God. At lagi kong sinasabi, ang pagsamba ay pwedeng sayaw, palakpak, pagsigaw, pagbibigay, mga kapatid. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, mga kapatid, na ang pinaka-the best na mag-worship tayo. Just worship God for His words, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay magbibigay ng direksyon sa pamamagitan ng kanyang salita, mga kapatid. So sa araw na ito, mga kapatid, salamat sa Panginoon sa kanilang availability at iniwan nila ang kanilang kongregasyon. Makasama lang tayo, mga kapatid. Sabihin mo, uy, sabihin mo. Iniwan nila yung church. Wala naman tayong special occasion, mga kapatid. Pero nandito sila, nakikipagsamba sa atin, mga kapatid. Dumadalo, mga kapatid, sa lugar na ito. Hallelujah. Makikinig tayong lahat, mga kapatid. Amen. Hindi ko alam ano man ang mensaheng nilagay ng Diyos sa puso niya. Pakinggan natin, mga kapatid. Dahil naniniwala ako, mga kapatid. Tanda dito, kailangan natin ang ministeryo ng ibang tao sa buhay natin. Ulitin ko, hindi natin kaya sa sarili natin. Kailangan natin ng tulong ng ibang mananampalataya. Shall we say praise the Lord? At sa araw na ito, habang pinapalakpakan natin at winelcome ang ating mga maral, hallelujah, purihin natin ang Diyos as we welcome our Pastor, mga kapatid, Santa Lucia, Pastor Johnny. God bless you, Pastor. Thank you. Sige, dagdagan pa natin ang ating pagpupuri, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. Sige, mga kapatid, pwede pa natin dagdagan pa ang ating pagpupuri. He is worthy. He is great. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Praise God, praise God. He is awesome. He is awesome. He is awesome, God. He is full of grace. His grace is sufficient. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay para lamang sa ating Panginoong Yesu Cristo, mga kapatid. Everybody say, thank you, Jesus.
Amen, mga kapatid. Praise the Lord. So, maaari mo na kayong umupo. Sandali, mga kapatid. Gusto kong magpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen, na tayo po ay malakas at buhay, mga kapatid, sa araw na ito. Amen, totoo yung sinato kay Pastor John, mga kapatid, dahil nakakakaba, mga kapatid. Praise the Lord, na tumayo sa likod ng pulpito, mga kapatid, dahil hindi dahil wala tayong masasabi, mga kapatid. Bagkus, alam nyo, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay totoo at buhay, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Kaya sabi nga natin, medyo nakakatakot magturo. Amen. Medyo nakakakabang magturo, mga kapatid, pero may pagtuturo ang salita ng Panginoon. Amen. Sa atin, mga kapatid, nagpapatibay at nagpapalakas sa atin, mga kapatid. Kaya nung nag-message ako kay Pastor June, mga kapatid, so salamat sir sa imbitasyon po at pribilehiyo na ako rin po ay makapangaral, mga kapatid, sa church na ito, mga kapatid. Amen. At talagang marami ng pinagbago, mga kapatid. Nung una pa lang, punta namin dito, mga kapatid, tawag ka lang una iti ko na, kapsat, paderna. Amen. O palang iti panitada na, kapsat. So, nainilog. Amen. Mabubuo. At naniniwala kami, mga kapatid, na tatapusin ng Panginoon. Hello! Pag inumpisahan ng Panginoon, tatapusin ng Diyos, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Nagpakatapat lang tayong maglingkod sa ating Panginoon. Praise God. Datong nag-message ko kay Pastor John. Sabi niya, mga kapatid, ay nagbabalak kasi kami na lumabas ngayon, sabi sa akin ni Pastor John, mga kapatid. Kaya nung sinabi niya sa akin ay nag-react na ako agad, mga kapatid. Sabi ko, okay na. Dahil nung nagre-review na ako ng salita ng Panginoon ay, mga kapatid, uugnay naman ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang salita na dadalhin natin ngayon, mga kapatid, ay paglago ng church, mga kapatid. Hello! Ang ibinigay sa akin, mga kapatid, hallelujah, ang mensahe ng Panginoon ay makapagpapalago sa church, mga kapatid. Naniniwala ako, dadami pa kayo rito. Madadagdagan pa ang kaluluwang magpupuri. Sasamba sa lugar na ito, mga kapatid. Magkaroon tayo ng willingness at availability, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Papasalamat pa tayo sa ating Panginoon na ito ay yung first time ko, sir, na mangaral ng ibang church, mga kapatid, na preacher, mga kapatid. Di ba naman first time na mag-lecture, mga kapatid, pero unang beses ko pa lamang na magturo o mangaral ang salita ng Panginoon sa ibang church, mga kapatid, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Gagamitin tayo. At nawa meron kayong matutunan, mga kapatid. Praise God sa umagang ito. Praise God. At habang tayong lahat ay tumatayo, mga kapatid, sa umagang ito, salamat sa inyo, sa Santa Cruz Church. At huwag kayong mag-alala, kahit iniwan namin ang Santa Lucia ngayon, ay merong inilagay din naman ang Panginoon na magturo doon, mga kapatid. At huwag din tayong mag-alala dahil yung Diyos natin sasambahin ngayon ay sasambahin din ng Santa Lucia. Hello! Praise God! Hallelujah! Amen. If you have a Bible, amen, this morning, open with me in the book of Acts chapter 4, verse 32 and 33. Acts chapter 4, verse 32 to 33. Amen. So, ang sabi ng salita ng Panginoon, basahin ko sa wikang English, mga kapatid, King James Version. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they had all things common.
And verse 33, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord. Hallelujah. Jesus. And great grace was upon them all. Sabi ng wikang Tagalog, mga kapatid, nagkaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. At di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Verse 33, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Praise God, ang mensahe natin dadalhin sa umagang ito, mga kapatid, ay may pamagat na nagsasabing, all is worthy to be seen. Hello? Lahat ay karapat-dapat na maligtas. Hello? Ang sabi ko, lahat ng tao ay karapat-dapat na maligtas. Hello? Lahat ng tao karapat-dapat makaranas. Hello? Ng pagpapala ng Diyos. Ang kasaganahan. Grasya na galing sa ating Panginoon. Do you believe for the word of God this morning? Hallelujah! Pwede ba natin purihin at sambahin ang Diyos? Hallelujah! Are you willing? Are you available? Hey! Nagamitin ng Diyos para marami bang maligtas sa mundo ito. Nakarami bang maligtas sa Santa Cruz. Oh, I feel the presence of God. Oh, I feel the presence this morning of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen, amen, and I ask our pastor to lead us in the word of prayer. Manalangin tayo, mga kapatid. Hallelujah. Salamat, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Alam namin na nasa lahat ng dako ka, Panginoon. Ngunit alam din namin na kasama namin ang active presence mo sa araw na ito, Diyos. Hindi lamang kami napunta rito, Panginoon, dahil sa amin naniniwala kami. Narito kami dahil Ikaw ay kakatagpo sa bawat isa sa amin, Lord, sa pangalan mo. Sinasamba ka namin ng banal sa araw na ito sa lahat ng bagay na iyong ginagawa at gagawin. Sinasamba ka namin, Panginoon, maging sa iyong salita na aming tatanggapin. So give us a receptive heart. Give us a receptive mind, Lord God. Hallelujah. Upang iuwi namin, Panginoon, ang mensahe mo sa araw na ito, Lord. Bendisyonan mo ang bawat isa, Panginoon. Bendisyonan mo ang aming mga ngaral, Panginoon, ang church na iniwan nila panandalian, Lord God. Hallelujah. Bendisyonan mo lahat, Panginoon. Hallelujah. Ang bawat isa sa amin upang uwi kaming pinagpala sa araw na ito. Beyond all that, Panginoon, we give you all the glory, we give you all the praise. Inangkin namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo. For your glory, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, mari na tayo ulit po, mga kapatid. Amen. Praise God. Deserve ng lahat ang maligtas, mga kapatid. Amen. May parabulo sa Biblia, mga kapatid, na nagsasabi kung gaano ka-importante ang isang kaluluwa. Hello? Ang sabi ng parabulong ito, mga kapatid, ay hindi lamang simpleng kaluluwa, mga kapatid, na nakikita natin. Ang parabulong ito, mga kapatid, na nagsasabi, mga kapatid, praise God, na nagsasaad kung gaano kahalaga ang mga kaluluwang nawawala. Hello? Ang sabi ko, ang mga kaluluwang
ang tanong ngayong umaga mga kapatid, sino sa atin ngayon? Hello, ang willing, available. Hello, na gamitin ng Diyos para kutin, hanapin ang mga kaluluwang ito. At nawa mga kapatid, lahat ng nandito sa Santa Cruz Saints, Santa Cruz Church, ay magkaroon ng araw, magkaroon mga kapatid ng oras para kutin ng mga kaluluwa na nawawala pa, namamasyal pa mga kapatid, nag-enjoy pa sa mundo. Hello, ganyan tayo noon. Alam natin yung pakiramdam ng mga nawawala. Alam natin yung pakiramdam mga kapatid na hindi pa natin alam at kung sino mga kapatid ang Diyos sa dapat natin paglingkuran. Alam niyo, masaya tayo noon kahit wala tayo naglingko sa loob ng church. Hello, masarap ang buhay natin noon kahit hindi tayo nagbubuhay, nagpipray. Hello, okay lang sa atin lahat. Arjay tayo galtalon. Arjay tayo agpaspasya, nakapsat. Pero ngayon, mga kapatid, nandito tayo sa araw na ito, mga kapatid. Dahil alam natin, mas masaya, mas masagana. Hello, ang nandito sa loob ng church, mas masaya, mga kapatid, ang maglingkod sa ating Panginoon Yesu Cristo. Hallelujah. May panahon mo patungkol sa mga nawawalang points, nawawalang tupa, na nagsasabi, mga kapatid, praise God, na binigyang halaga ng shepherd ang tupang nawawala. At ang sabi pa ng parabolong ito, mga kapatid, iniwan niya ang 99 na sheep at hinanap niya ang isang nawawalang tupa, mga kapatid. Ganyan kahalaga ang kaluluwa, mga kapatid. Ganyan ka-importante, mga kapatid, ang kaluluwa sa loob ng simbahan, sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. At may isa, mga kapatid, praise God, isang anak na pinahalagahan at pinahal din naman ng isang ama. Hello, alam natin yung parabolo. Alam natin yung kwento, mga kapatid, ng prodigal son. Hello, mahal siya ng kanyang ama. Amen. Itong parabolo ito, mga kapatid, ay nagpapatunay na may Diyos na nagbibigay halaga at nagmamahal sa mga tao. Hello, ang sabi ko, mga kapatid, ang mga parabolong ito ay nagsasabi at nagpapatunay na merong nagmamahal, may naghahanap sa tao, merong nagpapahalaga sa taong nawawala, at walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah, ng kanyang pangalan na Jesus, na halaga sa kanyang isang kaluluwa. Importante sa kanya, mga kapatid, ang isang kaluluwa na maligtas, makasama natin sa umagang ito o sa loob ng church, mga kapatid. Amen. At ito rin, mga kapatid, ang parabolong nagpapatunay na may ganitong mga tao sa kapanahunan natin ngayon na meron pa rin nawawala. Hello, hindi pa natin sila kasama ngayon. Nawawala pa sila. Hello, nag-i-enjoy pa sila sa mundo. At yan ang realidad, mga kapatid, na ating kinatatayuan, ang ating kinalalagyan ngayon, mga kapatid. Amen. May nawawala pa. Hello, may totoong may mga ganitong pangyayari sa mundo ito. Amen. Ang parabulo dito, mga kapatid, ang ama sa kwentong ito na may anak na libugha o prodigal son. Amen. Ay, nung, alam natin yung kwento, tama, nung umalis yung kanyang anak, alam nyo yung ama na ito, mga kapatid, ay naghahanda at bukas palad niyang hinihintay ang anak na ito. Hello? Bukas palad niyang hinihintay. Kaya masasabi natin, He is a good father. Mapagmahal na ama
At sabi pa ng parabolong ito mga kapatid, mayroon din isang kapatid doon na galit. Hello? At mapagmataas. His older brother, yung nakatatanda niyang kapatid, mga kapatid, galit. Malam natin yung kwento mga kapatid, hindi niya parang ayaw mo. Parang hindi siya masaya that time, mga kapatid. Amen. Kapag mataas, ayaw niyang bigyan ng awa at grasya yung kapatid niya nagbalik loob sa kanilang ama, mga kapatid. At alam na natin ito, mga kapatid, hindi na ito bago sa atin. Ang ama, mga kapatid, sa parabolong ito ay ating Panginoon. Hello? Praise God. At yung older brother, they are the Pharisees. Hello? Alam natin yung espiritu ng Pariseo, di ba? Pag may ginagawa si God, ang Panginoong Yesus na maganda, nagaduti magpaganda. Hello? Handa kaya? Agiin narasakas na kakapsa. Ay, hindi magpaganda na yung mga Diyos. Diyan ba yung Diyos na nakikahalubilo? Sabi niya doon sa Bible, mga kapatid, nakikahalubilo sa mga manginginom at mga makasalanan. Hello? So they are the Pharisees, mga kapatid. Amen. Now, the question is, who is the prodigal son? Who is the prodigal son? Who has the credential to play the part of the prodigal? Hello? Who is the one that rejected their father and tried to do it their own? Sino kaya sa atin dito, mga kapatid? Hello? Ang nakakalam ng mabuti, pero hindi gumagawa ng mabuti. Sino ang nakakaunawa ng katwiran, ngunit hindi gumagawa ng matutuwid? Hello? Sino ang nakakaunawa ng kabanalan, ngunit hindi ginaganap o gumaganap sa kabanalan? Hello? Sino ang nakakalam kung ano ang gagawin, pero hindi gumagawa? He messed up and fallen. Who is he? Who is? Sino siya, mga kapatid? Inyo, alam natin ang kasagutan, mga kapatid. Alam natin kung sino ito. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, masasagot ko yan sa inyong harapan ngayong araw. Hello, sino yung prodigal son? Hello, sino siya? Kasama niyo ngayong araw. Kasama niyo ngayong araw, mga kapatid, nangangaral sa likod ng pulpito. Hello, ang sabi ko, huwag niyong tingnan ang inyong katabi at sabihin sa kanya na ikaw yung prodigal son. You know what is the prodigal son? Tayo yun na minsan nawala, minsan umalis, mga kapatid, minsan nagtampo, minsan mga kapatid na nagreklamo kung anong sinasabi ng Panginoon sa atin. Umalis tayo, hindi tayo tumatalo. Pag nagtatampo tayo, we are the prodigal son. But I want to tell you this, mga kapatid, pero dahil sa grasya at habang ng Diyos, His arm is open to embrace us at mahalin tayo, tanggapin tayo, mga kapatid, ng ating Panginoon. Hallelujah! At kung hindi dahil sa ating Diyos, wala sana tayo ngayon. Wala sana tayo ngayon dito, mga kapatid. Kung hindi dahil sa Diyos na naghihintay sa atin, naghanda para magkaroon ng celebration sa iyong pagbalik, sa iyong pagdating, mga kapatid, sa bahay ng ating Panginoon. Kaya huwag nating sabihin, mga kapatid, si sister, si brother, ang alibughay anak. No, no, brothers and sisters, we are the prodigal son. Hallelujah. Kaya huwag nating ipagkain, mga kapatid, praise God.
ang grasya ng Diyos sa labas. Huwag nating sabihin, ay hindi na kailangan na sila ay abutin. Hindi na kailangan magkaroon ng Bible study. No, 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 mga kapatid. Ganyan tayo dati. Titestimony lang ako sa Hallelujah. Alam niyo, nung bago ako makakilala sa ating Panginoon, in the year of 2014, naalala ko pa yan, mga kapatid. Alam niyo, hindi naman ako ganun kasama. Hello? Hindi naman ako ganun kasama. Hindi naman ako dating mandarambo, anong klaseng tao, mga kapatid. Pero alam natin, mga kapatid, kung sino tayo nung nakaraan at kung paano tayo binago ng Diyos. At kapag naisip natin yung bagay na yan, mga kapatid, hello, nagpapasalamat tayo sa grasya ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Alam nyo dati, mga kapatid, praise God. Siguro yung iba, mga kapatid, narinig na. Hallelujah. Pag may Bible study doon sa bahay, hindi pa namin bahay mga kapatid, doon sa bahay na kakilala namin. Dinadaan-daanan lang namin, mga kapatid. Hindi namin pinapansin. Wala nga sa atin eh. Medyo, alam niyo ba yung tinatawag na pinusuko pa nga tayo noon eh. Diba? Pinusuko nga tayo noon. Patpat yung data nga sasaw diya. Patpat yung data nga Bible. Inaramit diya. Ay, inaramit di tao data. Kung natin pwede. Alam niyo sa atin noon, mga kapatid, hindi niyo alam. Dati ako pumapasok ng sabong, mga kapatid. Hindi palutan. Yung amo niya, amok gibok-bok daw ng alodi, 7 gis po nada, amok na hindi kakapsat ng yamado, di amok na dyan. Alipatak lang. Nalipatak lang ka na gituhin na, kailangan alipatan ng kakapsat. Hello? Alam ko yun, mga kapatid, na sinasabi yun, maraming Kristo doon, alam ko, mga kapatid. Dahil doon din ako dati, mga kapatid. Hallelujah. At ang kasabihan ko ng noon ay ito, basta makunin ako tayo ng Yesu Kristo, wala ka mapandi church. Umanay dahil, yun ang kasabihan natin mga kapatid. And then, mga kapatid, praise God, nagalamat niya ako kakapsat, instrumento na, hallelujah. And then, alam nyo, yung unang attempt ko, mga kapatid, doon sa Narbacan, naalala ko yun, hindi ko lang maalala kung ano yung natendaran kong yun, mga kapatid. Pero lahat ata, mga kapatid. Ako, Pentecost Sunday yun, sir. Hindi ko alam kung Pentecost Sunday yun. May kasama ko yung kapatid ko, kung kilala yung kamukha ko, mga kapatid. Pagkasabay kayo pumunta doon sa altar. Sabi ko, nung altar ko, pag-uwi namin, mga kapatid. Petag siyang sangit, pinis ang ulo ko, kakapsan. Pag-isa sa hangit ka ba din dyan? Sila kayo labang din ko na ka. Totoo yun, mga kapatid. Hindi ako nagbibiro. Totoo yun, sabi ko, mga kapatid. Paano na kayo balik doon na umiyak? Mamaya tatawa kayo. Totoo na experience talaga natin yun, mga kapatid. Nagtataka tayo. Pero nung naalala ko, tinatawanan ko na lang yung sinasabi ko, mga kapatid. Masaya pala maging baliw minsan, mga kapatid. Masaya pala maging baliw sa pagpupuri, pagsamba, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, kung tayo ngayon, ang first attempt ko ng Bible study, nakainom ng tiara. Sa titsura, nakabakser lang. Nakabakser lang. Taon bago, di ba ito kakapsat? Oran na bago tinalagi, no tambay-tambay kakapsat. Di bago naragtan na ka na, anong isusunod? Yan, kakapsat, di ba? Kahit mainit, babad sa init, mga kapatid, pinagano lang natin. Ganun ang itsura ko nung umatin ako ng unang Bible study, mga kapatid. At lasing ako that time. Amen. At alam niyo, mga kapatid, mabuti ang Panginoon. Hallelujah. Hindi ko inaakala lang, mga kapatid, na mapupunta ako sa ganitong pagduduro. Hindi ko inaasahan, mga kapatid. Kaya naniniwala tayo, mga kapatid, kapag ang Diyos ang gumawa, mamamanga tayo. Hello? Kapag ang Diyos ang gumawa, mga kapatid, magugulat na lamang tayo. Amen.
sa kanilang mga bagay dito. Hello? Hallelujah! Kaya walang isa sa atin dito mga kapatid, makapagsasabing ako, hindi ko yan nagawa, hindi ko naranasang mawala, hindi ko naranasang mahulog, hindi ko naranasang magkasala. Oh, praise the Lord. Kung ikaw ngayon, but the Bible tells us, or ang salita ng Diyos ang sabi sa ang salita ng Panginoon, lahat tayo ay nagkasala at hindi nakakabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon. But our God is good. Hello, ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay mapagmahal. Hello, wala dito sa kwartong ito, sa church na ito, mga kapatid, ang magsasabi ni isa sa atin, hindi tayo nagkasala, hindi tayo nagkulang. Lahat tayo mayroong nagawa, mga kapatid. Lahat tayo mayroong pagkakamali. Hallelujah. Hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong nagawang mali. Lahat tayo ay nagkasala at hindi nakakabot sa kalwalhatian ng Diyos. We are all sinners. We are all prodigal sons, brothers and sisters. But God is good. Our Father is good. Palagpakan natin ang ating Panginoon. He is so good. He is so good. These parables, mga kapatid, show off the grace of God. Ipinapakita, ipinapahayag ng parabolong ito ang grasya ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, noong sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga disipulo, ang parabolong ito, alam nyo, hindi pa unawaan ng kanyang mga alagad ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi nga natin, mga kapatid, gumagamit ng Diyos ng mga parabolo para mas maunawaan natin ng maliwanag ang sinasabi ng Panginoon. At ang mga parabolong ito ay nagpapahayag sa grasya ng Panginoon. Merong soul winning team dito, mga kapatid. Hello? Merong soul winning team dito na mahalaga pala ang kaluluwa. May grasya pala ang Diyos. Hello? Kaya, minsan hindi na natin kailangan ng yun. Minsan hindi na natin kailangan ng marami pang imakon ko lang na istorya. Pero kailangan na agaramat sa baling istorya at tumawin lang yung karuano, mga kapatid. Pwede natin gamitin ang mga parabolo ng Diyos, mga kapatid. Alam mo ba, sister, yung nawawalang coin? Hello? Alam mo ba, sister, yung nawawalang tupa? Brother, alam mo ba yung alipog kang anak? We have a formula, mga kapatid. Hindi na natin kailangan ng ibang formula para makapag-win ng kaluluwa. Hello? Ang sabi ng ating nabasa, mga kapatid, praise God. Hallelujah. In verse 3, taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Hallelujah! Kailangan, mga kapatid, ang dakilang grasya ng Diyos ay matanggap ng lahat. Hello? Kailangan ang masaganang pagpapala ng Diyos ay taglayin ng lahat ng tao. Huwag lang nating sarilihin sa Santa Lucia. Huwag lang nating sarilihin dito, mga kapatid, sa Santa Cruz. Hello, the saints, mga kapatid, kailangan mataglay din ng ibang tao. Ang grasya, ang dakilang pagpapala ng ating Panginoon. Kailangan natin lahat ang dakilang
Amen. Kailangan maging apostoliko sila, mananampalataya. Hello! Kailangan natin makakita ng milagro ng Diyos. Hello? Sabi ko, kailangan natin makakita ng milagro ng Diyos. Hallelujah! Alam niyo, minsan, nami-misinterpret natin ang milagro ng Panginoon. Nakala kasi natin ang milagro ng Diyos kapag merong mga tao gumagaling lamang. Hello? Pag meron lamang napapalaya sa demonyo. No, mga kapatid. Ang pagpapalaw o milagro ng Diyos kapag meron ka rin kaluluwa na nadala sa church at nakakilala sa Panginoon. Yan ang pinakamalaking milagro na makikita natin. Hallelujah, sa ministry na ito. Kaya wag mong sabihin hindi nyo kaya. Kaya ninyong makita ang milagro ng Diyos. Kaya magdala ka ng kaluluwa sa church. Hello! Hello! Magkanta ka ng Bible study. Magturo ka. Hindi natin kailangan ng maraming katalinuhan para magturo. We have a Bible. We have the Word of God. Hello! May salita ng Diyos na iniwan ng ating Panginoon para maging basihan natin. Hello! Na magturo, makaabot ng kaluluwa sa labas, mga kapatid. Dahil kung talino lang ang pag-uusapan, mga kapatid, ang pagpapawin matatalino naman ang mga apostol, mga kapatid. May doktor, merong abogado, pero minsan meron silang hindi nauunawaan sa salita ng Diyos. Kaya huwag natin sabihin, mga kapatid, hello, kailangan matalino ako para mas matalino kung may paunawa. Sabi nga ni Pastor Jun, alam niyo, totoo bago ay mangaral ang salita ng Panginoon. Kung ano pang inaalungkat namin, mga kapatid, nagdidiksyonary din kami, mga kapatid. Nagdidiksyonary din kami. Hello? Sabi, kung narinig ko kay Pastor Jun, abuti na lang. Hindi lang pala tayo. Isa may mga simple English, mga kapatid. Kasi may mga salita talaga na hindi naman talaga natin naunawa. Hello? Kaya huwag mong sabihin, mga kapatid, kailangan natin mag-aral, mga kapatid. Kailangan natin intindihin ang salita ng Diyos. Hindi ko naman sinasabing hindi na natin kailangan mag-aral, maging matalino, mga kapatid. Kapag matalino ka, salamat sa Diyos. Hello? Kapag nagtagtapon ka sa school, mga kapatid, that's good, mga kapatid. Magandang bagay yan. Pero minsan, mga kapatid, sa pag-abot ng kaluluwa, sobrang talino din ng tao, mga kapatid. Minsan hindi na natin naabot yung mga maliliit. Hello? Kung ano sinasabi mo, mga kapatid, nawatan mo lang, sister, wood, brother, wood, sister, marami. Ano nakapanaw ka? Hindi ka mo di ko nana. Di ba? Ano mo di ko nana? Diyaman nawatan. Nagkato'y pagbagana. Diyaman nawatan. Hello? Kaya minsan, mga kapatid, natin pwedeng sabihin, ang mga kaluluwa, mga kapatid, kailangan natin maging matalino para abutin sila. No. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa atin kung ano ang ituturo, kung ano ang kailangan natin, mga kapatid, para abutin ang mga kaluluwa. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kailangan maging apostoliko sila, mga kapatid. I believe, mga kapatid. Hallelujah! May magandang gagawin ng Diyos sa church na ito. Hello? Baka mamaya bukas yan, mapuno na kayo dito. Hello? Baka sa susunod na tayo. Hello? Magsisiksikan na kayo dito. Dahil merong magandang gagawin ang Diyos sa lugar na ito, mga kapatid. You know what, mga kapatid, the history of the
kapatid, praise God, sa pangako ng ating Panginoon. Alam nyo, nabibilang din sila mga kapatid sa kamay. Nabibilang din sila mga kapatid, praise God, na madali nating bilangin. Hello, mga apostol, nabibilang sila kung ilan lang silang naghihintay sa pangako ng Diyos. Pero alam nyo, maganda ito. Nung naghihintay sila sa bilang nila yun, hindi nila inayaan na yung bilang na lamang yun, mga kapatid, ang maghihintay sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. You know the story of Pentecost Sunday, mga kapatid, or the Pentecost, mga kapatid, in Acts chapter 2. Pero alam niyo ba kung paano nangyari, kung paano nangyari, mga kapatid, yung bagay na ito, mga kapatid? According to Acts chapter 1, mga kapatid, nag-umpisa sila sa prayer meeting, sir. Nag-umpisa sila sa prayer meeting. Kaya sa atin na naghihintay, mga kapatid, sa atin na naghahanda, mainam kung mainit na tayo sa prayer meeting. Kaya pinupush tayo ng ating pastor. Kung bakit tayo pinupush ng pastor, dumalo ka sa prayer meeting, brother. Dumalo ka sa prayer meeting, sister. Importante ito. Sa pagkahanda. Hello. Sa pagbabalik at mga gagawin ng Diyos. Kaya mainam sa prayer meeting pala, mainit na tayo. Hello. We know how to speak in other times, mga kapatid. Kailangan, mga kapatid, marunong na tayo na mag-claim ng salita ng Diyos. Dahil marinig nila ang salita ni Propeta Joel, mga kapatid, na darating ang araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng may buhay. Alam niyo, hindi lamang isang gabi, isang araw na nag-i-intercede ang mga apostol, mga kapatid. Araw-araw yan. Oh Lord, pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit. Araw-araw nilang ginawa yan, mga kapatid. Hanggang matanggap nila ang pangako ipinagkakaloob sa kanila ng Diyos. In Acts chapter 2, when the day of Pentecost, hello, tinanggap nila ang pangako, ang Espiritu ng ating Panginoon. They were speaking in other tongues, mga kapatid. Napuspos sila sa Espiritu Santo ng Diyos. Saan nag-umpisa ito? Sa prayer meeting. Sa prayer meeting. Kaya huwag kayong malungkot kung sa 10 lamang kayo. 15 lang kayo. Hello? Huwag niyo isipin yun. Ang isipin niyo kung ano yung ipinapangako ng Diyos na gagawin sa inyo, mga kapatid, at ipapakita ng Diyos sa church na ito, mga kapatid. Naniniwala ako, may magandang gagawin, may malaking gagawin ng Diyos sa lugar na ito, mga kapatid. Magpatuloy lang tayo maging mainit sa prayer meeting. 120 souls na naghihintay. Alam mo kung ilan na naging bunga? In Acts chapter 2 verse 38, nung marinig nila ang pangangaral ni Apostol Pedro, nagsabi ng Bible, mga kapatid, at nasaktan ang kanilang mga puso. At ilan ang nakakilala sa Diyos? Ilan ang tumanggap sa Panginoon? 3,000 souls. Woo! 3,000 souls, mga kapatid. Ayaw nyo ata makakita ng 3,000 souls. Ayaw nyo ata makakita. Kami na mga pastor, gusto rin namin makita. Yes, we are not the apostle, mga kapatid. Hindi tayo mga apostles, pero gusto rin natin makita sa mga panahon natin ito ang
sa ginagawa natin. Kapag tatapat at paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin ma-reactivate. Hello? Ang soul na kailangan makakilala sa Diyos. Alam mo, hindi lang isa, hindi lang isang daan. Ang mga nawawala, mga kapatid na kaluluwa, marami pa rin. Ilang barangay ang Santa Cruz, haputin natin sila. Hagilapin natin sila. Hallelujah. But the Bible says, may mga Pariseo. May mga Pariseo, mga kapatid. Nagbubulong-bulungan. Doon nga sa amin eh. Doon sa amin, mga kapatid. Gusto pumunta doon sa amin. May Pariseo. Sabi niya daw, mga kapatid daw, marami daw bawal sa church. Tatanungin ko kayo, may bawal ba sa church? May pinagbabawal ba ang church? Ang totoo naman, wala nang ipinagbabawal ng church, mga kapatid. Ang Bible ang nagbabawal. Hello? Ang salita ng Diyos ang nagbabawal. Hello? Na hindi pwede, mga kapatid, ang babae magsuot ng pansuot lalaki, mga kapatid. Na ang babae hindi pwede magpagubit. Bible naman nagsabi kung hindi naman church. Hindi lang naman si pastor. Meron tayong basihan. May mga Pariseo. Ayaw nila, mga kapatid. Ayaw nila na madagdagan ang mga anak ng Diyos. Ayaw nila, marami tayong mga alubilo. Hello? Na maligtas, mga kapatid. Pero ang Diyos may paraan sa bagay na yan, mga kapatid. Hello? Ang Diyos may paraan sa bagay na yan. And after that, mga kapatid, salita ng Panginoon, di ba, meron 3,000 souls, plus 120 souls, mga kapatid, na sila. 3,120 souls na nakakilala sa Panginoon Acts chapter 1. Then, hanggang sa Acts chapter 2, mga kapatid, meron ng 3,120 souls na nagbuburi, ligtas, mga kapatid, at nakakilala sa ating Panginoon. After that, mga kapatid, praise God, Acts chapter 3, meron doon ang sabi ng salita ng Panginoon. Basahin natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour. Minsan kasi tayo ganito, mga kapatid. Kapag nag-pray tayo ng kaluluwa at meron ng kaluluwa, humihinto na tayo. Tama? Nag-stick na lang tayo, mga kapatid. Okay na yun, we celebrate. Pero itong si Pedro at si John, mga kapatid, imbis na panda kumakdo, apanda kumag-Jollibee ang kamsahan, nag-celebrate na kasi at 3,000 sulan eh. Hello? Dapat sa Jollibee sila, sa Macdo sila pupunta, sa mall sila pupunta, mag-shopping, mag-celebrate sila dahil marami ng kaluluwa. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, in Acts chapter 3, pumupunta sila sa templo para manalangin. Hello? Kapag sa panalangin nanggaling ang kaluluwa, kailangan manatili sa pananalangin. Tayo kasi nag-iinto na tayo, umiinto na tayo. Kita mo na itong blessing na ito. Iba na naman. Hello? But you know what, mga kapatid? Ang sabi ng salita ng Panginoon, nagpatuloy sila sa pananalangin. They continued in prayer, mga kapatid, that time. Hallelujah. At nandun, mga kapatid, praise God. Kasi nasabi ni John and Peter, mga kapatid, paumpisa pa lamang
Pag mayroong nakakilala sa Panginoon dito sa Santa Cruz, huwag niyong sabihin, hallelujah, na ito na yun. This is the beginning. Umpisa pa lamang ito. Hallelujah. Paumpisa pa lamang ito na gagawin ng Diyos kagaya ng inyong lugar, mga kapatid. Paumpisa pa lamang ito, sir. Mapupuno ito ng kaluluwa at matadagdagan pa sa punong at tapat ng Diyos. Mga kapatid, ang mga apostolikong mananampalataya sa lugar na ito, mga kapatid. And the Bible says, mga kapatid, meron doon isang lumpong pinagkakalakan, mga kapatid. At alam natin yung kwento, huwag na natin paraluhin. Alam natin yung kwentong ito, mga kapatid. Ang sabi niya, mga kapatid, humingi siya ng limos. Ang sabi, mga kapatid, ni John at ni Peter, silver and gold, habay na. Wala kaming pilagan dito. Ganyan ang mga apostoliko. Walang pilagan dito. Sa madaling sabi, mga kapatid, hello, awag di may ganda, diyan taglimlimos, uray kriptas kumalang, uray lang kumamot, di ganda, awan niya, nakabsan. Hello, wala silang kung ano-ano nakasabit sa kanilang mga katawan para pwede na sana na lang ilimos, mga kapatid, ganyan ang mga apostoliko. Kaya hindi tayo nag-iikaw. Hello, hindi tayo kung ano-ano mga nakakasabit, mga kapatid. Hello, sa mga matagal lang mananampalataya. Hello, silver and gold, habay na, sabi ni Peter and John, mga kapatid. And then the Bible says, mga kapatid, meron lang kami dito. Sabi doon, meron kami nag-iisa, dala-dala. Ang pangalan ng Panginoong Yesu Cristo. Hello, wala tayong dapat dalhin, mga kapatid, sa mga kaluluwa, kundi ang pangalan ng Diyos, ang dakilang Diyos. Pinunimani, mga kapatid, para lang ilahin sila doon. Salita ng Diyos, ang Panginoon, ang panghikayat natin sa kanila. Dahil alam ninyo, pagpera at pagkain ang pinanghikayat natin sa mga kaluluwa. Mawawala sila. Madali silang matapilok. Madali sila. Hello, mawala sa kanila ng Diyos. Alam natin yung kwento nung gumawa ang milagro ng Panginoon, nagpakain siya ng ilang libong mga tao. Ibaga, nawala din naman sila. Pero yung mga nakakilala sa pangalan ng Diyos, hello, they are still and remain in the presence of God. Sila'y sumunod, sila'y nakintay, sila'y nagpuli, sila'y napuspos sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya tayong mga nakakilala, mga apostolikong mananampalataya, kahit wala tayong pera, kahit hindi tayo mayaman, we are a God. Hallelujah! At ang pangalan niya ay Jesus, na siyang napago sa krus ng Kalbaryo, na siya, hallelujah, nangako sa atin, na siya, hallelujah, ang nagbago sa atin sa lusag ng kasalanan. We have a God. We have a God. Hindi lang simpleng Diyos. Siya'y dakilang Diyos. Siya'y mapagmahal na Diyos. Siya'y mabuting Diyos. Mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. At ito ang magandang experience, mga kapatid, na dapat mangyari sa atin. Pagpatuloy natin yung kwento. Anong sabi ng salita ng Panginoon sa madaling kwento?
ang lumpo na ito, ang pilay na ito, yung hindi nakakalakad na ito, ay nakatanggap ng milagro galing sa Diyos Ama. At anong sumunod na nangyari? Alam niyo ba yung nangyari? Ano yung sumunod na nangyari? Ang sabi ng salita ng Panginoon, hello, He's jumping. Hello, He is shouting. He is praising the Lord. Ganyan dapat ang mga apostoliko nung tayo ay nasa prayer meeting, nakuspos sa Espiritu Santo ng Panginoon, nakatanggap, hallelujah, ng Holy Ghost, water baptism. Hindi lang tayo dapat doon magtapos. Kailangan maranasan din natin ang tumalon, tumakbo, lumakad sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, kailangan hindi lang mga scrutarte ang maranasan natin. Maranasan din nawa natin ang Acts chapter 3 verse 8 na naglulundag, sumasayaw, nagpupuri sa ating Panginoon. Come on, church, let us worship Him. Let us glorify our God. Dapat maranasan natin, maranasan ng mga naligtas ang magpuri, magtatagaloon, magsisigaw sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Christ. Hallelujah. Come on, let's worship Him. Come on, let us clap our hands. Hallelujah. Umpisa lahat sa prayer meeting ang mga nangyari ng kabala. Dahil kapag may milagro ng ginawa ng Diyos, pagkatapos nating manalangin at tumigil na tayo, ano nga sa amin yun? Alangan ang milagro, ano? No, mga kapatid, kung papansinin natin ang salita ng Panginoon, pagkatapos ng milagro, babalik sa prayer. At pagkatapos sa prayer, may milagro ulit gagawin ng Diyos. May magandang gagawin ulit ang Diyos. Yan ang pagaling nila eh. Sumunod ang signs and wonders, kanilang ministry, mga kapatid. Because, mga kapatid, they continue in prayer. Hello? Nahumingi sila ng supply galing sa Panginoon. Pagkatapos ng bagay lahat na ito, mga kapatid, patuloy sila nangalan ng salita ng Panginoon, ng mga apostol, mga kapatid. In Acts chapter 4, hallelujah, sabi ng Bible, basahin natin po sa wikang Tagalog, mga kapatid. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo. Ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Verse, kaya dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat binanuhan. Hello? Pagkatapos ng milagro na ginawa ng Diyos sa ministry ni Pedro at ni John, mga kapatid, kitain nyo kakapsa, itikabuso, at daramitan na, at dabanag, maubrahan na kakapsa, tapno may sardan lang, iti aramida ni Diabo. Kayo napapansin ninyo, mga kapatid, kung kailan kayo naging mabuti, pinipilit kayo ng tao ay maging masama. Hello? Nukat kayo agsigsipon, tumatadumag na gini yung masidad, kakabsat, na mga buribot, di panunod tayo. Hello? Mga sulisod ka na tayo, kakabsat. Bigyayan niyo kami sa naging ganat, tas sulisod na kami kalaan. Sulisod na kakabsat. Pastor, kung nada pa yung gano'n.
Pastor, uminom ka ba? Ito. Kung pansinan. Antay mo balik kay Jesus din. Kung natay ka ro, tawahan na. Hello? Nataban lang siya ng sulat na sabi pa nila. May isa doon, mga nagsabi, dati naman manginginom yan. Uminom, naglalasing din naman ng anak yan. Dati kasama na nanangin dito noon. Sabi niya, mga kapatid, kapwamigar na direkta. Nandiyan ka mo, nagagab na panahon, kastamot doon, wala nagagaya, wala nagagab na kapsa. Magtataka sila, di ba? Kung bakit ganito na tayo. Hello? Hindi na tayo nagsasalita ng iba't ibang wika galing sa away, mga kapatid. Hello? Kahit ginagamit tayo, hindi tayo masyadong nagagalit pagdating lang dun sa loob ng bahay. Ikaralag ko nang magpupuna tayo. Hello? Mga kapatid, hindi natin pinapakitang galit tayo, mga kapatid. Ganyan, mga kapatid, ang kaaway, hagarangit ka kapsa at ibanan, tapos masulisog ka, may suplik ka manin kita at ikabihan mo. Ngayon sapay ko mga kapsa, hantay na itulo, nga masulisog kayo di kapuso, nutingin di kakapsa, kitain tayo lang pa, niya po Diyos, nga sunod pa tayo na yawan tayo, sunod na kapsa di magsertihan tayo di pagpundo, taniya po Diyos, hallelujah, hana tayo baybayan, hana tayo ibabin, isunod na tayo, aking ganay di pagarian na kapsa, isusapay ko ba, awang di mapukaw, awang di masulisip, nagtikitingap sa, kung pagkitiskiri ko niya po, hallelujah, kung paglatay di sasaw niya po, ipagatayo, nabiyag di sasaw niya po, ipagatayo ko sa puno talaga di sasaw niya po, at talaga di nagasuliso, ipagatayo ko sa magsusuliso, puno talaga di sasaw niya po, at talaga di nagasuliso. Hello? Minsan kasi, ang tikanahin talaga ni-memorize ka, the blessing ni Lord. At pag blessing ko ito, susto talaga isasaw niya ako at the blessing. Nakalimutan din natin mga kapatid, salita ng Diyos, nagsabi din naman ng persecutions. Pag-uusig, pagtitiis. Hello? Kaya pag may problema ka, totoo talaga yung salita ng Diyos. May pagtitiis. Hello? Totoo talaga ang salita ng Diyos. Hallelujah! Merong pag-uusig, may persecutions, lalo na paggawa na ng gawa sa salita ng Diyos. Sunod ka ng sunod sa salita ng Diyos. Nandyan lagi ang pag-uusig, mga kapatid. Laging nandyan ang Pariseo, mga kapatid. Kung papansin ninyo sa haba, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. May sinabi pa nga sila eh. Dahil nakita nila, mga kapatid, ang milagro ng Diyos. Na yung bilay na, sabi pa ng 40 years, 4 na taong gulang. So hindi natin alam, mga kapatid, kung 40 years na siyang lumpo since birth. But I think since birth, gusto. Hallelujah. Dahil nung nakalakad na siya, tuwang-tuwa siya. Yung lukso niya talaga, abot hanggang langit, mga kapatid. Hello? Kung papansinin natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, gumagawa ng paraan ang mga paring ko, mga kapatid, para pahintuin sila Pedro at Juan sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Nagkaroon sila ng pagpupulong. Tinawag nila, mga kapatid, sila Pedro at Juan, mga kapatid, at ang sabi ng salita ng Diyos, hello? Nahihinto na ninyo ang pangangaral sa pangalan ng Yesu Cristo na yan, sabi nila, mga kapatid. Pero alam mo, sagot nila, Pedro at ni Juan, mga kapatid, at ni Pedro, masabi niya doon, kayo nang magsukat, kayo nang tumingin, kung anong mas mainam namin gagawin. Kung susunod kami sa Diyos o susunod kami sa inyong sasabihin. Hello? Kaya nasa sa atin, pag inuusig tayo, nusunod
ganito yun. Magdamay paglaka na kayo kita. Huwag kayo mapanditado bawal, laki ng bibig na dita. Hello? Kanayin lang ka nakakastan. Nagkadataps ka. Hello? Sabi ni Pedro, ano ang mas maganda? Ang sumunod sa salita ng Diyos o sumunod sa mga sinasabi? Verse 19, mga kapatid, subalit, sumagot sina Pedro at Juan, kayo lang umatol umalin ng tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos? Verse 20, hindi maaaring hindi namin ipahayag, sabi pa rin ng mga kapatid, ang aming nakita at narinig. Hello? Kaya sa atin na naligtas, tayong nakatanggap, tayong nakakilala sa Diyos, huwag nating hayaan mga kapatid na hindi natin maipahayag ang nakita, nakilala natin, naranasan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Oh, thank you for your grace, oh God. Thank you for your mercy. Hallelujah. Kaya sabi ng verse 21, wala silang makita na parano pang pamusahan ng dalawa. Kita niyo mga kapatid, pag gumagawa tayo para sa Diyos, walang makikita ang kaaway na paraan para pigilan tayo. Hello? Kapag gumagawa ka para sa Panginoon, mga kapatid, walang paraan ng kaaway para pigilan tayo na magpuri, sumunod sa pinapagawa ng ating Panginoon. Let us clap our hands to Jesus. Sabi ka mga kapatid, verse 23, nang palayain sina Pedro at Juan, pumunta sila sa kasambagilan at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Tingnan niyo ulit ito mga kapatid, in verse 24. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, believers, sama-sama sila. Anong sabi doon? Nanalangin sa Diyos. Kaya kapag may persecutions, may pag-uusig, hello! Kailangan natin bumalik. Hello! Sa pananalangin, sa pagluhod, sa pagiging muli ng tulong sa ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, nung marinig ng mga mananampalataya, ay muli sila nagbalik mga kapatid sa pananalangin. At ang sabi ng salita ng Panginoon, hello? Sabi ng mga mananalangin, Panginoon, kayo ang lumikha ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming Panginoon si David sa inyong lingkod. Nasabihin niya sa pagtubay ng Espiritu. Hello? Amen. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga taong nagbalat ng mga bagay na walang lupa? Naganda para sa digmaan ng mga hari sa lupa at nagtipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinira. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ng mga hintil at buong Israel laban sa kanyang banal na lingkod na si Jesus ang inyong hinira. Nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda nung una pa man sa inyong kapangyarihan at kalooban. Verse 29, sabi niya, at ngayon, Panginoon, tingnan ninyo. Hello? May pagtitiwala. Hello? May pananampalataya sa Diyos. Nasabi nila, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. So, wala pinta sa ibulong kini Lord.
Pinda sa gipulong kini ako. Lord, nakita mo din dyan. Sulisugan na kami. Mali natin mga kapatid, di bang sulisog na kayo. Sunod ko mo lang tinay sa nasumurot kanya. At tayo kini ako. Hello, walang imposible sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Lakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hindi ko ang sabi nila, pinagbabantaan nila kami. Sabi ng mga disipulo, bigyan ninyo kami ng katapangan. Ang inyong mga alipin upang ipangaralan ninyo salita. Humingi tayo ng katapangan sa Diyos. Hello! Kung gaming kakapsat mga sulit-sulit ni kabusong, umuwi ang mga God, ang mga mabaliit kakapsat, praise God, ang mapangmang kalugag-buto. Pinagdarang na tayo dyan. Pinagpantang na tayo dyan. Baka sa lapit ng damdaman, mag-awit na natin, di ba? Turo tayo mag-isip kung saan, mga kapatid. Pero sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, humingi tayo ng katapangan para ipangaralan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Lord, humingi tayo ng katapangan. Manalangin tayo para sa katapangan. Humingi tayo ng boldness sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Para maging makapal, maging matatag tayo sa mga nagbabanta sa gawain ng ating Panginoon. In verse 30 ang sabi dyan, iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling ang rutin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay matagawa kami ng himala. Pagkatapos silang manalangin, ito ang maganda, niyanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at punta pa na nanggaral sa salita ng ating Panginoon. Huwag ninyong malitin ang panalangin. Kayang magyanig ang panalangin. Hello! Kahit gaano kasama ang tao, pag niyanig sila ng panalangin, hallelujah! Gaganap ang Diyos, gagawa ang Diyos, kahit siya pa ang pinakamasamang kriminal sa mundo. Kapag ang Diyos ang nangyayari sa kanya, hello, pwede siyang makakilala sa Diyos. Huwag ninyong kaliligtaan kung saan tayo naggaling, mga kapatid. Naging prodigal sa tayo, naging kaway din tayo ng Diyos. Look what the Lord has done. Hello, ganito na tayo. Hello, masayang nagpupuri, masayang naglilingkod, masaya na nagtitiwala, masaya, praise God, na sumasagana sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesus Cristo. Come on, let us worship Him. Let us clap our hands. Kailangan magkaisa ang isipan natin. Kailangan magkaisa ang damdamin natin mga mananampalataya, mga kapatid. Hello! Dahil si John at si Peter, kinailangan nilang isa't isa. Pansinin ninyo, laging meron si John. Dahil meron nagagawa si John na hindi kaya gawin ni Peter. At ganun din sa loob ng church. Meron kaming nagagawa na hindi nagagawa, mga kapatid, ng mga mananampalataya o mga sumusunod. Pero may mga bagay din kaming hindi kaya na kaya ninyong gawin. Kaya kailangan namin ang tulong ng mga mananampalataya, mga kapatid. Kailangan magkaisang damdamin ng pastor at mga
ang ating sarili sa gawain ng Panginoon. Yes, we are busy. But I think this is the right place to commit our heart, our mind, para gamitin sa gawain ng ating Panginoon. Para abutin ang mga kaluluwang nawawala. Para abutin, mga kapatid, ang mga kaluluwang naliligaw. Yes, kailangan namin kayo, mga anak ng Diyos, para ganapin ang kasaganahan ng Diyos. Ay, ito lang naman ang katotohanan. Hindi lamang si pastor, hindi lamang ang asawa ng pastor ang tumanggap ng grasya ng Diyos. Lahat tayo na nandirito, tumanggap, mga kapatid, ng grasya na kailangan din natin. Hello, ipamigay. Kailangan din natin, mga kapatid, i-share sa mga naliligaw na ng kaluluwa sa lugar na ito. Come on, let's worship God. Come on, commit yourself. Hallelujah, commit your heart to Jesus. Yes, Lord. I am willing. I am available. Hallelujah. Hallelujah. Sige, mga kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Don't stop your prayer. Huwag kang huminto sa pananalangin hanggang merong mangyari. Huwag mong tigilan ang manalangin sa iyong pamilya hanggang ang iyong pamilya ay makakilala. Huwag mong tigilan ang panalangin mo sa iyong barangay hanggang makikilala. Hallelujah! Ang iyong taga-barangay. Sige, mga kapatid. Hallelujah! We need our prayer. We need our unity to pray. Amen. Sa mga kaluluwa na naliligaw. Sige, mga kapatid. Hallelujah. Sige, mga kapatid. Alam ko meron ka ipinapanalangin. Ipanalangin mo, sige. Sige. Ipanalangin mo na nag-aabay ka. Ipanalangin mo dapat masaya ka. Ipanalangin mo na ikaw ay nag-aabay sa pananalangin. Yes, Lord. I pray for my family. Hallelujah. I pray for my brothers and sisters. Hallelujah. I pray for my brethren. I pray for them. They deserve to be saved. They are worthy to be saved. They are worthy. They deserve. Help us, Lord, to share your grace, to share, hallelujah, kung anong natanggap namin sa iyo sa kaligtasan. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God for saving me. Hallelujah. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kapsat, nakikinig ako ng pangangaral kanina. And I write it down, mga kapatid, ang dalawang challenge na binigay ng Panginoon.
I believe this is a word from the Lord, mga kapatid, na ating napakinggan. Hallelujah. Habang nakikinig ako, kinakausap ako ng Panginoon, mga kapatid. And He reminded me the book of Timothy, na kung saan binibigyan ng instruction ng pastor niya ang kanyang tinuturuang ministro na si Timothy. 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, sabi dito. Pakinggan niyo mga kapatid. Pakinggan niyo ito. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Kalakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano daw? Verse 4. Who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Sabi ng Bible, nakakalugod sa Diyos sa paningin niya na ating tagapagligtas, na ang gusto niya, tandaan niyo ito mga kapatid, lahat ng tao'y maligtas. Kaya itong challenge ng Panginoon, narinig natin ang salita ng Panginoon, everyone deserves to be saved. At yan ang salita ng Panginoon. Kung gusto ng Panginoon na maligtas ang lahat, makinig ka. Do not disqualify yourselves. Hallelujah! For your salvation. Hallelujah! Kung gusto kong iligtas ng Diyos, huwag mong pigilan ang sarili mo na maligtas. Hallelujah! At makinig ka, kung gustong iligtas ng Diyos ang lahat ng tao, don't disqualify other people to be saved. Kung gusto ng Diyos maligtas ang lahat, wala tayong pipiliin na maligtas. Kaya magpasakop tayo sa salita ng Panginoon. Hindi tayo namimili ng ililigtas. Ang gusto ng Panginoon, maligtas ang lahat. Hallelujah! Oh, hallelujah! Brother Amado, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon. Hallelujah! Sumuko tayo sa Panginoon sa araw na ito na tunay ang mabuti ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Sa tulong ng Panginoon. Handa na ba kayo sa pangalawang hamon, mga kapatid? Handa na ba kayo sa pangalawang hamon? Nakikinig ako, mga kapatid, ng pangaral. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Handa na ba kayo sa pangalawang hamon? Paulit-ulit kong naririnig sinasabi ng mga ngaral na hindi pastor dito. Paulit-ulit ko siyang naririnig nagsasabing, hallelujah, mayroong magandang gagawin ng Panginoon. Wala akong problema doon. Makinig kayo. Wala akong problema doon. Ang problema at dijay. Ang problema ay ito. Kung siya nasisense na yun at yung dumadalo dito, kailangan tayo ang mas nakakaramdam na mayroong gagawin ang Panginoon
Hallelujah. It's time to worship. Hallelujah. It's time to worship. It's time to pray. Hallelujah. It's time to talk to God. Hallelujah. Oh, come on. Hallelujah. Open your mouth and the cruz. Hallelujah. In the name of Jesus, ang mga bisita namin, hallelujah, gusto kami ligtas na Panginoon. Mahal ka ng Diyos. You deserve to be saved. Oh, what a message. Kung first time mong makarinig ng mensahe, at yan pa yung maririnig mo, hallelujah. Yan ay pinakamagandang mensahe maririnig mo. Kung first time mong makarinig ng pangangaral ng apostolikong pangangaral. Thank God. Hindi ako karapat-dapat, but I deserve to be saved by the blood of the Lamb, by the grace of God. Hallelujah. Walang malungkot sa araw na ito, mga kapatid. Hindi ka dapat maglungkot. Hallelujah. Hindi tayo malungkot. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I will be saved. I am saved. So don't disqualify yourselves. If God wants to save you, don't disqualify yourself. And if God wants to save everyone, do not disqualify others to be saved also. In the name of Jesus. Come on, Sammy, hallelujah. Oh Lord Jesus. Hallelujah. God wants to save you, brother. Sister, God wants to save you. God wants to save you.